Magandang araw po mga kapamuso. Nasa ikatlong araw na po tayo ng ating 8x4 offering, phase 2. At ngayon naman po ang naatasan po sa akin ni Brother Ronald ay yung Matthew 7:24-25. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na to. Dalangin po namin sa inyo. Pangunahan niyo po kami na maintindihan po, Panginoon namin, Panginoon, yung Matthew 7:24-25. Pangunahan niyo po kami, ang mga spirit po namin ay patuloy na buksan mo para po maintindihan namin, Panginoon, talaga ang mensahe ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa Jesus. Amen. Basahin po natin yung Matthew 7:24-25. Sabi po doon, "Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock." 25. "The rain fell, the river rose, and the wind blew and pounded the house, yet it didn't collapse because of its foundation was the rock." Dito po sa verse na to, i-conclude po natin yung sermon ni Jesus Christ doon po sa mountainside. Ang mensahe pong ito ay para po sa maging appropriate po yung conclusion ng sermon niya dito. Ang Panginoong Hesus po ay i-challenge tayo, yung mga taga-pakinig niya, i-challenge niya para magkaroon ng decision regarding po sa mga salita niya. Lahat po ng mga buong mundo ngayon ay kiniklaim po nila na si Jesus Christ po ay good teacher. However po, ang Panginoong Hesus po ay nagbibigay sa atin ng challenge na idea na paano siya naging magaling na teacher. Ang gusto po ng Panginoong Hesus ay na ilagay po natin sa action natin kung ano yung sinabi niya. Basahin po muli natin ng isang beses pa. Sabi po doon, "Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. The rain fell, the rivers rose, and the wind blew and pounded that house, yet it didn't collapse because of its foundation." Kung matatandaan po natin, ang isang pinaka-importante pong part ng bahay ay yung foundation. Meron po akong nabasa na sa Kentucky daw po, meron daw po doon na isang bahay na super luma po na ginawa po siya noong mga 1900s pa. Tapos po, ang foundation niya po ay brick. Pag nagpunta daw po kayo dun sa basement niya, makikita nyo raw po lahat yung brick paikot po as foundation po ng bahay. Ngayon, nung bumaba daw po sila isang beses doon, kasama po yung kaibigan niya na nakakaalam po ng mga tungkol sa mga bato, sa mga napansin niya po na may part po doon sa mga bricks na parang nagpupulbos na. Yung parang na unti-unti na po siyang nadudurog. Ngayon po, ginawa po ng asawa niya, bumaba po yung asawa niya, ginawa po ng asawa niya, ay inano niya po, ginawa niya pong, parang tinanggal niya po yung isang brick, tapos pinalitan niya po ng bago. Tapos, parang pinantay niya lang po uli. So, parang ang nangyari po, para po siyang cake na may nasira lang na part, tapos inayos lang po uli. Basically po, pag ginawa po yun, parang mas nakatipid po siya na hindi na po siya gagastos ng malaki sa future niya. So, yun. So, kaya mahalaga po talaga na ang foundation po natin ay talagang pinagtutuunan natin ng pansin. Hindi lang po sa bahay, kundi sa buhay na rin po natin. Sa pag-aaral po natin sa Matthew 7:24-25, makikita po natin yung at matututunan kung ano po yung gustong sabihin sa atin ng Diyos dito. Sige po, patuloy po tayo.
Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. The rain fell, the river rose, and the wind blew and pounded that house. Yes, yet it didn't collapse because its foundation was on the rock. Matatandaan po natin na si Jesus Christ po dito ang nagsasalita po sa katapusan po ng kanyang sermon dun sa mountainside po. Nung sinabi po ni Jesus Christ na these words of mine, ang ibig niya po sabihin dito, ang sinasabi niya po dito, yung lahat po ng word niya or lahat ng mensahe niya from nung nasa mountainside ba siya, from Matthew 5 to 7. Ngayon po, napaka-crucial po na kailangan nating makuha kung ano talaga yung punto ni Jesus Christ dito. Hindi niya po sinabi na matalino na tayo kapag narinig na natin yung salita niya. At hindi niya rin po sinabi na matalino na tayo kung nababasa natin or binabasa natin yung salita niya. Hindi niya rin po sinabi na matalino na tayo kung pinag-aaralan natin yung kanyang salita. At lalong hindi niya rin po sinabi na matalino tayo kapag nagkakaroon tayo ng advanced degrees sa pag-research ng kanyang salita. Hindi niya rin po sinabi na tayo'y matalino kapag pinipreach na natin yung salita niya. Ngayon, ano po ba yung kanyang sinasabi dito? Ang tao po ay matalino kapag napapakinggan niya yung salita ng Diyos at ginagawa niya ito. So, ano po yung tinuturo ni Jesus Christ dito? Tinuturo niya po dito na tayo po ay maging obedient. Tapos, nagbigay rin po siya pa dito ng ang obedience daw ay isang kagaya ng isang matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw or sa solid rock foundation. Doon po sa Palestine daw po, meron daw po doon ang mga bahay daw po doon ay hindi po gawa sa mga buhos na simento. Ang ginagawa daw po ng mga tao doon, naghahanap po sila ng mga solid rock na talagang yung bato. Doon nila itatayo yung kanilang bahay. Dahil alam nila na darating yung araw o yung panahon na magkakaroon ng delubyo or kung ano man na masamang panahon, kaya mas pinipili nila dun sa mga solid rock foundation. Kapag ang spiritual life po natin ay binuo natin sa isang solid foundation which is God's Word, ay makakatagal po ito makakatagal po ito sa mga bagay na posible na dumating sa buhay natin, like problema, kagaya ng pandemic, di ba? Ibig sabihin, kung solid yung foundation natin, hindi tayo basta-basta bibigay na parang, ayoko na, gano'n. Bilang pang-conclusion po, dapat po tayong mga Kristiyano, bukod po sa tayo po yung talagang nakakarinig ng salita ng Diyos na nakakaintindi dito, gawin po natin na sundin yung mga bagay po o mga salita ng Diyos dito. Wag po natin itong baliwalain kasi ito po yung magiging talagang foundation po, hindi lang po ng buhay natin kundi ng spiritual life natin. Talagang ito po yung mga pangkakapitan natin pagdating po ng mga sakuna or anumang bagay na maaring mapahintulot sa atin ni Lord. So, meron na lang po akong isang tanong bago ko po tapusin itong devotion natin. Susundin mo ba ang salita ng Diyos na inuutos niya sa'yo?
Yun po. Maraming salamat po at nawa po meron po tayong natutunan sa mensahe ngayong araw na to. Salamat po.